Kung lalaki ka pero wala kang paninindigan, prinsipyo o direksyon, isa ka lang anino ng totoong lalaki. Pasahero ka lang ng buhay at sa mundong puno ng pakyut, mahina ang loob at sunod-sunuran, kailangan mo ng batas na babasag sa pagiging marupok. Huwag kang mabuhay na parang inutil. Oras na para tumayo ka sa sarili mong paa. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 7 utos na dapat mong sundin bilang isang tunay na lalaki. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Control yourself. Ito ang sikreto ng mga lalaking nangunguna sa laro ng buhay. Mataas ang kontrol nila sa sarili. Hindi sila basta-basta nagpapadala sa emosyon nila o sa sinasabi ng ibang tao. They always act on their own terms. Walang kayang magdikta sa kanila ng gagawin nila. At iyan ang batas na dapat mong ilagay sa sarili mo. Master your mind, master your emotions, and master your habits. Kapag nagawa mo yan, dyan ka palang magkakaroon ng totoong kontrol sa sarili mo. At hanggat hindi mo nagagawa yan, patuloy kang magiging alipin ng sarili mong kadiliman. Alipin ng libog, alipin ng pagnanasa, ng bisyo, ng emosyon, at ng sarili mong kalawang. Kung hindi mo magagawang kontrolin ang sarili mo, ipapahamak mo lang ang sarili mo. Magiging biktima ka lang ng malupit na mundong ito. Tandaan mo, ang lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili, sunod-sunuran yan sa kahit na ano. Gusto mo bang maging ganyan ka na lang? Number 2. Build daily. Ito ang isang rule ng buhay ng isang lalaki. If you are not building yourself, you are destroying it. There is no in between. Kung hindi mo itinatayo ang sarili mo, ibig sabihin, inilulugmok mo ito. Yan lang yun, wala nang pagitan. Kung wala kang pakialam sa katawan mo at hindi ka man lang nag-eehersisyo, diyan palang sinisira mo na agad ang kalusugan mo. Naiisip mo ba yan? At kung hindi ka nagpapalago ng financial mo, ibig sabihin, isinasakripisyo mo na ang financial state mo sa hinaharap. At kung hindi mo hinahanap at ginagawa ang purpose mo, ibig sabihin, sinisira mo lang ang buhay mo. Naiintindihan mo ba yan? Walang pagitan. There is no in between. There is only build or destroy. Kaya tingnan mo ang sarili mo. Nasaan ka sa dalawang yan? Are you building yourself or are you destroying it? Number 3. Act more, talk less. Isa ito sa napakahalagang rule para sa isang lalaki. Kailangan mas marami ang gawa mo kaysa sa salita. Ang problema sa maraming lalaki, mahilig silang mag-mental masturbate. Ito yung pagsasabi ng mga pangarap at goals mo sa ibang tao na para bang nagyayabang ka. Kahit hindi pa naman talaga nagkakatotoo yung mga plano mo sa buhay. Mental masturbation ang tawag dyan. Kapag sinasabi mo kasi sa ibang tao ang mga plano at pangarap mo, nagbibigay yan ng emosyon na masarap sa pakiramdam. Pakiramdam na para bang naabot mo na rin yung goal mo, na para bang nagkatotoo na. Gaya ng pagmamasturbate, nakaraos ka nga, ngunit wala ka naman totoong partner. Niloloko mo lang ang sarili mo. Ilusyon lang sa isip mo dahil ang lahat ay nasa imahinasyon mo lang. Nauunawaan mo ba yan? Kaya dalhin mo ang payo na ito. Damihan mo ang gawa at bawasan mo ang salita para mas totoo ang resulta. Number 4. Protect your circle. Bilang isang tunay na lalaki, isa kang protector. Always protect your circle dahil malaking factor yan sa personal values mo. Ang mga uri ng tao
na pahihintulutan mong maging parte ng buhay mo ang magsasabi kung anong klase kang tao. Totoo yan. Marami sa inyo ang nagbibigay ng mensahe at komento sa akin na nais daw nila akong maging kaibigan. Ito'y ikinagagalak ko. Ngunit, hindi ako basta nakikipagkaibigan dahil mabigat ang salitang kaibigan para sa akin. Wag na wag kang basta na lang maglalagay ng label na kaibigan sa isang tao. Kaya kung may solido ka mang circle at alam mong protektado ka ng mga tao dyan, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa imahe at pangalan mo, nasa tamang circle ka at obligasyon mo rin na protektahan ang circle na yan. Defend your values and loved ones. Number 5. Always stay ready. Ang isang malakas at matalinong lalaki, palagi ang kalmado, ngunit laging handa sa anumang giyera. Sabi nga, ang matalinong hari ay hindi naghahanap ng giyera, ngunit palaging handa sa digmaan. Ganyan ka rin dapat, lalo na't lalaki ka. Dapat palagi kang handa sa anumang posibleng hamon ng buhay dahil dyan susubukin ang pagkalalaki mo. Kapag tatanga-tanga ka at palaging lutang, hahampasin ng alon ng bangka mo. At kapag hindi ka handa, lulubog ka kasama ang katangahan mo. Tandaan mo, ang buhay, napaka-unpredictable niyan. Kaya dapat lahat ng butas tapalan mo na agad para wala ng tulo ang lumaki pa. Nauunawaan mo ba yan? The point is, hindi natin alam kung kailan darating ang problema. Ngunit alam natin kung ano yung mga bagay na pwedeng pagsimulan ng problema. At kung kaya mo itong makita, doon pa lang, solve na agad ang problema mo. It is not about just being ready. It is about winning the war before it begins. Number 6. Attract, don't chase. Isang rule na dapat mong ilagay sa sarili mo ay ito. Makinig ka. Be the man opportunity finds. Anong ibig sabihin niyan? Karamihan ng mga lalaki, naghihintay sila na lapitan sila ng opportunity. Ngunit ang matalinong lalaki, gumagawa yan ng opportunity para sa sarili niya. Hindi yan naghihintay na may dumating. Kung may makita kang hinog na bayabas at gusto mo itong kainin, hihintayin mo ba itong malaglag o hahanap ka ng paraan para kunin yon? The point is, karamihan ng oportunidad, nasa paligid lang lagi yan. At yung may mga matatalas na mata, sila ang nauuna dyan. Habang yung iba, naninimot na lang ng mga tira-tira. Kaya kung hindi mo kayang gawing magnet ang sarili mo para i-attract yung mga oportunidad na ito, mamumulot at mamumulot ka ng mga tira-tira ng ibang tao. Business idea, trabaho, promotion, at kahit babae pa yan, itigil mo ang paghahabol. Humanap ka ng paraan kung paano sila i-attract. Alalahanin mo, ang mangingisda, gumagamit yan ng pain para lumapit ang mga isda sa kanya. At ang oportunidad, parang isda rin yan. So learn how to fish. Number 7. Live full but die empty. Ito ang pinakamatinding rule para sa ating lahat at palagi ko rin itinuturo ng paulit-ulit ang aral na ito sa inyo. Isipin nyo nang pinoprogram ko ang utak nyo, ngunit ito talaga yun. Gawin nyong makabuluhan ang buhay nyo. Mamuhay kayo ng may kahulugan because a meaningless life is not worth living. Hanapin nyo ang purpose nyo, ayusin nyo ang kalusugan at katawan nyo, at mamuhay kayong may Diyos sa buhay. Find God, seek Him, dahil ako na mismo ang magsasabi sa iyo. Life without God is empty, at naranasan ko na yan. There was void in me. May kulang na hindi kayang punuan ng kahit sinong tao, salapi o material na bagay. Life without God is not worth it.
Huwag kayong palilin lang sa mga kasinungalingang itinuturo ng mundong ito. Find God, seek Him, because the best decision you'll ever make is to surrender your life to Jesus. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.